Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. So, hapon po dito sa Canada ngayon. Uh, August 6 at 12:30 in the afternoon. So lunch break po tayo ngayon. Gawalan tayo ng video para sagutin yung mga katanungan ng ating mga kababayan doon sa mga past videos. Yan nga. So bago natin sagutin yung mga katanungan na yan, update ko lang kayo sa rate ko na kasi may raise ngayong taon, last May. So last year when I made my first video, yung rate ko nun is 45.90, something like that. This year naging 47.76 since May this year. So $1.80 per hour raise. So yeah, I wish I can show you my check para at least makita nyo kung magkano yung kinikita ko a week, kasi weekly yung pay namin. Pero ewan kung nakikita niyo siya, malabo siya, I don't know, yeah, something like that. So yun yung check ko last week. So regular hours namin sa isang week is 42 and a half, kasi 8.5 hours lang yung work namin, 7 to 4. There you go, 42 and a half, malabo siya. And then yung rate is 47.76 per hour. So yung gross income ko sa isang linggo, pag kompleto yung hours na 42 and a half or walang overtime, $2,029 a week. So per week po tayo. And then andun na yung mga kasunod nun, yung mga deductions. So in total, okay, yung tax na binayaran ko sa week na to, this paycheck is $437. So 1 week lang yun na tax, 437, malaki yung tax. And then yung CPP na tinatawag, yun yung retirement something, $116 a week. And then yung EI or yung employment insurance is $34. So yung total na okay, meron pa union fee, kasi dito sa Canada mostly ng companies are part ng union na tinatawag, kasi may union ng ang mga laborers dito. So yung company namin is part ng union, we call it LAUNA 183. So may binabayaran din kami doon every week para sa retirement pag nag-retire ka, and then yung benefits mo at saka yung family members mo. So ang binayaran ko ngayong week is $66. So in total, yung deduction ko for 1 week is $670. So ang natira na lang is yung net pay ko this week, or yung week na to, is $1,374. So yun na lang yung natira. So yun yung parang take home pay ko for 1 week, $1,374.
$374. Yan nga. Yes. Malaki nga yung sahod. Pero marami ding kaltas sa totoo lang. So, yeah. So, yun yung update sa pay. Okay. So, sagutin natin yung mga katanungan. So, may nagtanong kung may work ba sa winter time. Ang sagot dyan is yes and no. Okay, depende sa company, depende sa sector na tinawag kasi dito sa Canada, sa construction, kahit naman hindi dito sa Canada, sa ibang bansa din, may mga different sectors na tinatawag. Yun yung heavy construction, which is yung company ko is part ng heavy construction. So yung mga gumagawa ng mga tulay, mga pumping stations, yun yung mga excavation. So yun yung heavy construction. Meron din namang mga roads construction. Meron ding sewer and water main construction. Mga high-rise or low-rise. Tapos yung mga gumagawa ng mga bahay. So, what I know is sa roads, for example, roads or yung curbs and sidewalks, yung landscaping, pag winter time, tumitigil sila. Kasi hindi sila makapagbusang semento, ganun. So, yung heavy civil construction, yun yung wherein yung company ko is part of it, hindi kami totally tumitigil or shut down. So, pero mayroong tinatawag na slow down. So, hindi talaga 100% yung work compared to summertime. So, slow down kami. Kasi sa winter time, mahal lahat. Mahal lahat ang gamit sa construction. Mga kahoy, mga semento, mahal lahat. Kasi sa winter, malamig talaga siya. So pag nagbuhos ka ng semento, kailangan mong gamitan ng heater or else hindi mag-cure 100% yung ibubuhos mo. So yung heater alone is expensive. Yung cost ng electricity is expensive. Yung cost ng heater, tapos lagyan mo pa ng plastics, plastic cover, lagyan mo pa ng insulated tarps. So expensive siya talaga. Kaya yung mga ibang companies, nagsi-shutdown talaga sila. So totally shut down for like few months from as early as November yung ibang companies. And then pumapasok na lang sila ng March or April. Okay, so anong nangyayari pag nag-shutdown or nag-slow down ng companies? So dito sa Canada, mayroong tinatawag na EI or Employment Insurance. So yun yung binabayaran mo kada sumasahod ka. So when you say employment insurance, parang kagaya din sa car insurance. So pag na-aksidente ka or naka-aksidente ka, yung insurance ang magbabayad ng cost. So ganun yung nangyayari din sa employment. So pag wala kang trabaho, apply ka sa EI, babayaran ka. Okay, weekly. So magkano ang makukuha mo? 55% ng income mo makukuha mo, or maximum of 620 a week. Okay? So yun yung last time na nag-EI ako, wala kaming work ng 1 month. Nag-EI ako, so naka-receive ako ng $620 a week. Yun yung maximum na makukuha mo. So yun nga.
So, yun yung employment insurance dito sa Canada. Okay, so may tanong din dito, paano mo na-overcome yung winter? So, winter dito sa Canada, malamig talaga siya. Like, we're talking about 30 degrees, minus 30, okay? Minus 30 degrees Celsius, sometimes minus 35. So, pag wala kang proper gear, malalamigan ka talaga. So, pag nag-work ka sa construction, dapat mayroon kang proper clothing, winter clothing, boots, socks. So, ako, ang ginagawa ko is 3 layers. Meron akong t-shirt, meron akong sweater, and then meron akong winter coat. Okay? Yun yung for construction. Of course, ganito ang itsura niya. Pero winter coat siya. So, yun. Yung 3 layers na yun yung nag-protect sa akin against yung minus 30 degrees Celsius na temperature. Gloves, double glove siya. Isang manipis, tsaka isang makapal. Pang winter talaga. Pero yung problema ko, pag winter time, kahit naka-double gloves ako, yung fingertips ko yung sumasakit. As in, masakit siya in few minutes. Pero after that, pag nag-start ka ng mag-work, pag gumagalaw-galaw ka na, okay na siya. Ma-maintain na yung heat sa katawan mo. And then, pag nag-break na naman kayo, or lunch break, after lunch break, ayan na naman. Malamig na naman kasi natuyo na yung pawis mo. So, malamig na naman. So, galaw-galaw ka lang. Wag ang technique dyan, pag winter time, wag kang titigil na gumalaw. Kasi pag tumigil ka, malalamigan ka. Ayan. And then socks, double socks as well. And then construction winter boots. Yun lang. Sa first few minutes lang or first hour lang sa umaga, yun yung mararamdaman mo talaga yung lamig. Pero after that, okay na. You know. Basta gumalaw ka lang, pagpapawisan ka. Yun lang. And then, ano pa ba yung ibang tanong? Agency. May nagtatanong kung may alam akong agency. Unfortunately, wala akong alam na agency kasi hindi ako dumaan sa agency. Sa totoo lang. So, wala akong mare-recommend na agency. Pasensya po. Kasi nung dumating ako dito sa Canada is landed permanent resident ako. So, ang nangyari doon is nauna yung misis ko na pumunta dito. Nag-work siya dito. And then, sumunod ako after siyang ma-permanent resident. So, pag nauna yung kung sino man sa inyo, yung asawa mo, ganun, na permanent resident siya dito sa Canada, automatic na yung asawa niya sa Pilipinas is permanent resident as well pagdating sa Canada. So, yun po yung nangyari sa akin. So, hindi po ako dumaan sa agency. And then, sa construction, hindi din po ako dumaan sa agency. So, wala po akong marirecommend. Try nyo na lang po mag-search. Kasi marami din naman talagang agency. Wala nga din lang akong alam na agency. Kaya hindi ako makapag-recommend. Okay po. So, good luck po sa inyong lahat. Yeah, have a nice day.